Maraming salamat sa pagpunta ninyo dito sa Duterte Street at pagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kanina nagtanong siya kung meron pa ba daw mga Pilipino sa labas at sabi ko, oo meron, may nakasabay ako sa bus, 2. At sabi ko meron pa mga nag-aantay na kanina, maaga dumating. Sabi ko, mamaya, paglabas ko, sigurado madami na yan doon sa kampo natin. Kampo no? How is he in general, ma'am? Okay siya today. Pleasant. Ang discussion namin was yung mga nawawalang taga Davao City kasi merong sumakay ng bangka, 15 individuals, tapos na-disgrasya ata yung bangka nila. So hanggang ngayon hinahanap sila. Isa pa lang yung nakita na sabi sa balita, nakuha siya sa Balut Island. And yung iba hinahanap pa. So yun yung discussion namin ni PRD kanina kasi yung isa doon ay kaibigan ko, isang abogado doon. Matagal ko na siyang kaibigan, tumulong pa siya sa akin nung mayor ako, unang term ko as mayor. At yung isa naman, anak ng matalik na kaibigan ng nanay ko. So medyo malungkot ang Davao City ngayon dahil madami yung missing and syempre yung mga pamilya nila nalulungkot, nag-aalala, natatakot. Kaya yun yung pinag-usapan namin ni PRD kanina. Alam ba ni PRD, ma'am, na ang Davao City reached within the top 10 richest cities in the entire Philippines? Hindi ko nabanggit yan. How do you feel as a Davaoeña, ma'am? I'm happy na masaya ako. Anong number na sila ngayon? I think number 8 or 7. Oo. Kasi nung time ko, number 8 yon. I think 6. hopefully- I'm not sure with the numbers, ma'am. I stepped down as mayor, number 8 ang Davao City sa top 10 richest cities in the Philippines, and number 4 kami sa most competitive city. And I'm happy na nandun pa rin kami, and masaya din ako dahil nagtutulungan pa rin yung mga Davaoeños sa para sa kapayapaan at kaunlaran ng Davao City. Maraming salamat, VP. Thank you. At saka maraming salamat sa inyong lahat. Happy New Year to everyone. I wish you success, good health, and happiness, and of course, prosperity in the year 2026. Thank you, VP.